O kung sakaling gumagawa ka na ng sarili mong Ethernet cable, for sure napahinto ka at napatanong, T568A o T568B? Yan yung classic na tanong. Well, mayon, sasagutin natin yan, once and for all. At syempre, ito agad yung tanong na laging unang lumalabas, di ba? Alin ba talaga sa kanila yung mas mabilis? Yung magbibigay sa'yo ng mas mababang ping sa laro? So eto na, ang totoo niyan, trick question yan. Paano naging trick question? Kasi, in the first place, mali yung tanong. Pero huwag kang mag-alala, i-explain natin kung bakit. Okay, so para maintindihan natin lahat, simulan muna natin sa umpisa. Ano ba talaga itong T568A at T568B? Let's decode this. Sa pinakasimpleng paliwanag, yung T568 at T568B para lang silang recipe. Sila yung dalawang official na guide o pinout na nagsasabi sa'yo kung paano mo dapat ayusin yung kulay ng 8 maliliit na wires sa loob ng cable bago mo ilagay yung RJ45 connector sa dulo. At dito ka siguro magugulat. Sa dami-dami ng debate at usapan tungkol sa A versus B, isa lang pala talaga yung pisikal na pinagkaiba nila. Magkapalit lang yung pwesto ng orange at green na wire pairs. Yun lang. Seriously, yun lang. Okay, tingnan nyo tong chart. Kitang-kita dito, di ba? Sa T568A, yung pin 1 at 2, green. Yung pin 3 at 6, orange. Ngayon, tingin kayo sa T568B. Yung pin 1 at 2, naging orange. Yung pin 3 at 6, naging green. Nakpalit lang sila. Yung blue at brown, walang pinagbago. Same position sa parehong standard. Okay, so ngayong alam na natin yung actual na itsura nila, let's move on to the fun part. Buwagin na natin yung mga alamat at maling akala tungkol sa dalawang to. Ito yung pinaka-common na myth. Pare, Vaseline gamitin mo, mas mabilis yan. Maraming naniniwala na ang Vaseline standard ay parang premium version. Pero totoo ba yan? Fact check. Absolutely not true. Parehang-pareho lang sila ng performance. Walang mas mabilis, walang mas maganda. So kung mabagal yung connection mo, huwag yung standard ang sisihin mo. Malamang, yung problema ay nasa pagkakagawa. Baka palpak yung crimp, sobrang haba ng wire na inuntwist mo sa dulo, o baka may damage na mismo yung cable. Ito pa yung isa. Dahil mas madalas makita yung B, ang akala mang marami, siya yung upgrade. Parang yung A yung iPhone 14, tapos yung B yung iPhone 15. Ganun ba talaga yon? Ang totoo niyan, sabay lang silang ginawa at inaprubahan sa iisang technical document. So hindi siya upgrade. Ang T568B ay mas common o mas laganap pero hindi siya mas modern. At yung dahilan kung bakit siya naging mas popular kasi tumugma siya sa isang mas lumang color code na ginagamit na noon ng AT&T. So it's about history, not technology. Paano naman kung nagkamali ka? Isang dulo, T568, tapos yung kabilang dulo, T568B. Pwede na ba yon? Gagana pa rin naman, di ba? Well, ang sagot dyan, medyo komplikado. Kasi may nabuo kang ibang klase ng cable. Kapag pinaghalo mo sila, ang tawag sa nabuo mo ay crossover cable. Dati, may specific na gamit yan para ikonekta yung dalawang computer ng direkta o dalawang switch na walang router sa gitna. Iba yan sa straight-through cable, yung normal cable na parehong A o parehong B ang dulo, na siyang ginagamit natin para i-connect yung PC sa router. Pero, at heto yung twist, sa mga modernong gamit natin ngayon, malamang gagana pa rin yan. May technology kasi na tinatawag na Auto MDIX sa mga router at computer na kayang i-detect kung anong klaseng cable yung sinaksak mo at mag-a-adjust siya automatically. Pero linawin natin ha, kahit gumagana, hindi yun yung tamang practice. So ngayong tapos na tayo sa myth-busting at malinaw na hindi bilis o pagiging moderno ang issue, ano yung pinaka-importanting bagay na dapat mong tandaan? Ulitin natin, kung hindi naman pala tungkol sa performance at hindi rin tungkol sa kung alin yung mas bago, ano na lang ang basehan natin? Ano ba talaga yung mahalaga? Ito yung golden rule, consistency. Pagkakapare-pareho. Kung ano yung standard na pinili mo o kung ano yung existing na sa network mo, yun ang dapat mong sundin sa lahat. Ito yung magliligtas sa'yo sa sakit ng ulo in the long run. Sige, malinaw na yung why, consistency. Ngayon, pag-usapan natin yung how. Paano mo ito gagawin sa totoong buhay? Napakasimple lang. Unang-una, tingnan mo muna yung network na meron ka na. Silipin mo yung mga wall outlet o patch panel. Madalas, may label yan kung A or B. Pangalawa, kung ano yung nakita mo, yun na lang ang gayahin mo. Maging consistent ka.
E paano kung bagong-bago lahat at ikaw yung unang maglalatag? Diyang napapasok yung huli nating tip. So, eto na yung tanong para sa lahat ng nag-uumpisa pa lang. Blank slate. Walang legacy network na kailangan sundin. Alin ang dapat mong piliin? Ang direksyong sagot kung ikaw ang masusunod, go for T568B. Uulitin ko, hindi dahil mas magaling siya, kundi dahil mas practical yan. O, bakit B? Tatlong simpleng rason. Una, ito na yung pinakakaraniwang ginagamit sa halos lahat ng installation. Pangalawa, halos lahat ng patch cables na mabibili mo sa tindahan, naka-wire na yan as T568B. Pangatlo, kung pareho ka sa standard ng industriya, mas madali ang buhay pagdating sa troubleshooting at pagdagdag ng mga bagong gamit. So, yun pala yun. Ang pinakaaral natin dito ay hindi laging tungkol sa kung ano yung pinakamahusay. Minsan, mas mahalaga yung tanong na, ano ba yung standard at consistent ba ako? Kaya ngayong alam mo na yung totoo tungkol sa T568A at B, ano pa kayang ibang tech facts na nakasanayan na natin ang dapat nating tanungin ulit?